Sabi ko kasi Hindi daw maiiwasan. Nandito hindi maiiwasan to. Hello guys! Sa mga buko pie lover dyan, itong video na to ay para sa inyo. New Fear Unlock na naman to para sa mga mahilig bumili ng buko pie kung saan-saan. Disclaimer lang, hindi po tayo naninira ng business. Itong video na to ay para lang sa awareness ng lahat ng mga consumers and business owners, especially kung kayo ay nasa food industry. Bago tayo mag-proceed sa video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na may bago akong upload. sabi ko kasi Hindi daw maiiwasan. Nandito hindi maiiwasan to. Nasa pagkain. ano ba yun? May pangit tayo, may Kaya nga sulo. may food safety na sinusunod. Kaya nga Hindi ka naman yung gawa ng buhay. Ang mga nagre-reklamo ay Ah, ha? hindi naman bibili. Bibili ako. Pangit pa ng approach. Ay, dapat sige sir, check namin. Sorry po. Sabi, hindi ko talaga na may iwasan. Ako nga, Kitang-kita ba sa labas? Miss, tama ba yung sagot mo na hindi maiiwasan to? Huwag na kayo pumili, may daga. So, ayun, nakita ko tong video na to sa TikTok and ito ay in-upload ni Harold John Javier kahapon lang. And until now, medyo dumadami na ang views at madami din ang mga comments regarding dito sa video na to. And may mga nagsasabi na normal lang naman daw to sa mga ganitong negosyo. Pero mas madami yung naaalarma sa kanilang napanood dahil kilalang kilala itong store na to sa Tagaytay. And personally, nagulat ako dito sa video na to dahil itong store na to, dito kami pumupunta kapag bumibili ng pasalubong, especially kapag mga buko pie, pag pumupunta kami ng Tagaytay dahil sobrang sarap ng buko pie nila dito and hindi tinipid yung mga ingredients. Unlike nung store na kilalang kilala dati, I think years back pa, sila yung number one store na bilihan ng mga buko pie pero right now parang tinipid na nila yung ingredients. Hindi mo na, wala ka na halos makain na buko sa kanilang buko pie. Kaya naman, kilalang kilala itong store na to. And sobrang dami na din nilang branches, marami na silang stores sa Tagaytay pa lang. And to be honest, hindi naman talaga open space itong store ng pasalubong na to. Dahil maganda yung store nila, unlike sa ibang buko pie store na sa tabi-tabi lang. Pero ito talagang parang buong bahay yung store nila. And nakakagulat lang na may mga ganitong bagay or issues na nakakalusot sa store nila. And so far, wala pa naman ako nai-experience na mga ganito kapag pumupunta kami sa mga stores nila sa Tagaytay. So, medyo nakakagulat lang din. So, ang lesson dito sa video na to, sa mga business owners dyan, especially sa mga nagnenegosyo ng pagkain, dapat meron kayong regular pest control para hindi nakakalusot itong mga ganitong issue dahil totoo naman normal to kapag nagbebenta kayo ng pagkain dahil kapag may naaamoy na pagkain yung mga ganitong peste like ipis or daga, talagang pupuntahan nila yung naaamoy nila. So kailangan talaga na laging mag-check, laging mag-pest control para kahit papano hindi nakakalusot yung mga ganitong bagay. Especially ngayon na talagang iba na talaga ang power ng social media. Isang post lang ng kung sino yung makakita ng ganyan tulad ng nangyari ngayon. Isang post lang sa kanilang social media account regardless kung sikat ka or hindi. Regardless kung sobrang dami mong followers or wala kang followers masyado, talagang magte-trending yung mga ganitong bagay. And pwede itong makaapekto sa inyong negosyo. Dahil marami ako nababasang comments dito sa video na to na parang ayaw na nila munang bumili ng buko pie from this store dahil nga sa nakita nila. And nakakalungkot pa dahil ito nga yung caption ng video na in-upload sa TikTok ni Harold John. Sabi niya, anyari sa Cecilia's Buko Pie. Nagbabalak kami bumili ng pasalubong pero nakita namin may daga. Kinausap ng isa sa kasama namin yung staff, pero sinagot lang di maiiwasan. Tama naman, may mga bagay na di maiiwasan pero sana tinaboy man lang or may action na ginawa. Kakawalang gana, tingin mo makabili ka pa niyan after mo makita yan? Ayan, so nag-hashtag siya nung business name. So ayun, nagsabi naman sila pala doon sa isang staff, pero yun, sinabihan sila na normal lang daw na may mga ganyang
bagay. And ang masama pa, ang tagal na nila sa store pero walang ginagawang aksyon dahil yung daga super busy pa rin magkutkot ng box ng buko pie. What if makapasok yun sa loob ng buko pie, 'di ba? Parang mas delikado pa dahil health na ang nakasalalay kapag may nakaing ganito yung mga consumers. And ang lesson naman dito para sa ating mga consumers, laging maging alert sa mga pagkain na binibili natin kung saan-saan. Ang dami ko nang na-vlog na mga ganitong bagay, merong uod or maggot sa bulalo, merong kung ano-ano na nakikita sa mga pagkain. So, ugaliing mag-check muna, amuyin, kung dapat amuyin, okay lang na masabihang ng maarte, basta maging 100% safe tayo sa mga kinakain natin, regardless kung open or close yung store na binibilihan nyo dahil hindi tayo sure kung may mga ganito talagang bagay na nakakalusot. And sana ay itong video na to ay maging lesson sa ating lahat, especially sa mga business owners, especially doon sa mga nasa food industry na maging malinis at all times para maiwasan yung mga ganitong maliliit na bagay. Dahil kung meron lang talaga pest control or meron lang nag-check nung mga paninda nila, dapat na iwasan na itong mga ganito. Dahil at the end of the day, talagang health na ang pwedeng maapektuhan kapag may mga ganitong issues na nakakalusot. And hindi naman kayo yung mamumroblema kapag meron kayong consumer na nalason or nagkaproblema sa kanilang kalusugan kapag may nakain na something dahil lang sa kapabayaan or dahil lang hindi kayo nag-check or pest control sa inyong mga stores. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa video na to? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na may bago akong uploads. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.